Kumusta? Isa na naman panibagong panahon tungo sa pag-angat ng inyong kaalaman sa financial management. Ito ang Finman Kaalaman. Sa anumang negosyo, ang resources ay isa sa mga pangunahing assets na mahalaga para sa mga business operations. Ang mga ito ay maaaring gamitin bilang tools sa paggawa ng isang serbisyo o bilang goods na handa ng maibenta. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng inventory ng isang negosyo. Dahil sa kahalagahan nito, ang tamang inventory management ay napakahalaga sa anumang negosyo. Subalit, alam mo ba ang mga functions ng inventory na maaaring mong gamitin sa pagpapatakbo ng negosyo? Ano ang ilan sa mga measures na maaaring gamitin sa inventory management? Upang mas maliwanagan kayo, nandito muli kami upang i-discuss ang inventory management. Bago tayo tumungo sa ating lecture, tignan muna natin ang objectives ng ating ikatlong video lecture. 1. Unawain ang konsepto at kahalagahan ng inventory management. 2. I-apply ang mga konsepto ng functions of inventory. At 3. Suriin ang mga sitwasyon tungkol sa aplikasyon ng iba't ibang paksa sa inventory management. Unang-una sa lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang inventory management. Ito ay ang pagmamonitor at pagkontrol ng pag-store, pag-order at stock ng inventory para ma-meet ang demand ng customers at maiwasan ang stock out at spoilage cost. Ito ay mahalaga sa small o kahit ano pang uri ng business dahil sa pamamagitan ng epektibong inventory management, maiiwasan na masayang ang kapital sa sobrang stock. Binabawasan din nito ang mga panganib ng kakulangan at sobrang inventory na nakakatulong para maiwasan ang lost sales at karagdagang gastos sa pag-iimbak o pag-store. Ngayon naman ay alamin natin kung ano-ano ang functions of inventory. Pipeline o transit inventories. Tumutukoy ito sa mga inventaryo na nasa biyahe sa pagitan ng iba't ibang stages ng supply chain. Tulad ng mga item na lumilipat mula sa supplier patungo sa mga bodega o mula sa mga bodega patungo sa mga retail store. Ang organizational inventory naman ay tumutukoy sa pagpapanatili ng stock upang matugunan ang mga random na pag-alon sa demand o supply sa loob ng isang production chain. Ang ganitong uri ng inventory ay nagpapahintulot sa bawat department o yugto ng proseso ng produksyon na mag-work independently, na siya ring nagbabawas ng epekto ng mga pagkaantala o pagkaabala sa isang bahagi sa overall na daloy ng produksyon. Ang ikatlong function of inventory ay ang seasonal stock, na kung saan ang stock ay iniimbak ng isang business upang matugunan ang demand sa mga tiyak na panahon tulad ng mga panahon ng holiday o peak seasons o upang matugunan ang kakulangan dulot ng hindi pantay na produksyon. Batch inventory ay isa pa sa 5 functions na tumatalakay sa pag-order o paggawa ng mga items sa malalaking volume o batch upang mabawasan ang mga gastos sa pag-order o produksyon. Ang ikalima at huling function ay ang safety o buffer stock. Ito ay ang safety inventory na itinatago ng isang negosyo upang maiwasan ang pagkaubos ng stock dahil sa hindi inaasahang demand o anumang disruptions. Kumbaga, ito ay ang backup inventory ng isang negosyo. Ang 5 functions ng inventory na nabanggit ay mahalaga dahil sa pamamagitan ng mga ito ay ma-maintain ng isang negosyo efficiently ang kanilang operations at makontrol ang cost. Matapos nating malaman ang inventory management at 5 functions ng inventory, dumako naman tayo sa mga measurements na maaaring gamitin sa pag-manage ng inventory ng isang business. Ang cash conversion cycle ay ang oras na kinakailangan ng isang kumpanya upang gawing cash flows mula sa mga benta ang kanilang kapital sa inventory. Sa madaling salita, ito ang cycle ng cash papuntang cash. Tignan naman natin ang formula ng ating cash conversion cycle. Cash conversion cycle is equals to days inventory outstanding plus days sales outstanding minus days payable outstanding. Mapapansin natin na days sales in inventory at days payable outstanding ay ang mga efficiency ratios na natalakay natin sa naunang video. Ang dalawang ratio na ito ay kasama sa pagkuha ng cash conversion cycle. Ang sagot na makukuha sa cash conversion cycle ay nagbibigay kaalaman kung gaano nga ba ka-epektibo ang kumpanya sa pagkontrol nito sa kanyang inventory, payables, at receivables.
Ang mas maikling cash conversion cycle ay nangangahulugang ang isang kumpanya ay mas mabilis na nagko-convert ng kanilang mga pamumuhunan sa cash. Ang Economic Order Quantity o EOQ ay ang pinakamainam na dami ng order na dapat bilhin ng isang kumpanya upang mabawasan ang kabuuang gasto sa inventory kabilang ang carrying at ordering cost. Nakakatulong ito sa mga negosyo na matukoy ang pinaka-cost-effective na dapat nilang i-order upang maayos nilang ma-manage ang level ng inventory. Ang carrying cost ay ang mga gastos na may kaugnayan sa pag-iimbak at paghawak ng inventory sa paglipas ng panahon. Samantalang ang ordering cost naman ay ang mga gastos na kaugnay sa pag-order at pag-receive ng mga order ng inventory. Tignan naman natin ang formula ng EOQ. EOQ equals to the square root of 2 times the ordering cost times annual demand over carrying cost. Ang economic order quantity na makukuha ng isang business ay tumutukoy sa pinaka-cost-effective ng level na i-order. Ang layunin ng EOQ ay makahanap ng balanse sa pagitan ng mga gastos na ito upang mabawasan ang kabuuang gastos na may kaugnayan sa inventory management. Ang mas mababang EOQ ay nagmumungkahi na ang isang negosyo ay dapat mag-order ng mas maliit na dami ng inventory. Sa kabaligtaran, ang mas mataas na EOQ ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay dapat mag-order ng mas malaking dami. Ang ikatlong measurement na maaaring gamitin sa inventory management ay ang reorder point. Ito ay ang antas sa inventory kung kailan dapat maglagay ng bagong order upang mapunan ng stock bago ito maubos. Kinoconsider nito ang lead time para sa pag-receive ng bagong inventory at ang average na pang-araw-araw na paggamit ng produkto. Gumagamit din ito ng buffer stock na na-discuss kanina. Ang formula sa pagkuha ng reorder point ay reorder point is equals to the quantity of lead time times daily usage plus buffer stock. Ang reorder point na makukuha matapos ang computation ay nangangahulugang kapag umabot ng level ng inventory sa reorder point, oras na para mag-order ulit upang maiwasan ang kakulangan ng stock. Ang pag-order ng stock kahit na ang level ng inventory ay mataas pa, ay maaaring magdulot ng dagdag na gastos dahil sa sobrang inventory. Ang mga impormasyon mula sa inventory management ng isang business ay maaaring maging basihan ng akmang timing upang palitan ang financial management practices ng isang business kung kinakailangan. Bukod pa rito, ang internal sources kagaya ng financial statements at ratios at ang external sources na tumatalakay naman sa mga bagay katulad ng market trends ay maaari ding i-maximize upang mapaunlad ang financial management ng isang negosyo. Makakatulong din ito sa pagdedesisyon natin sa pagpili at pag-apply ng angkop na financial management practices sa ating negosyo. Ngayon, i-apply na natin ang mga natutunan natin sa ating lecture. Tignan at suriin natin ang ating mga halimbawa. Sa pagkuha ng cash conversion cycle, i-add lang natin ang days inventory outstanding na 60 days at ang days sales outstanding na 0 days. Mula sa ating nakuhang sagot, ang ating sunod na gagawin ay isubtract ang days payables outstanding na 45 days. Ang lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng answer na 15 days. Upang makuha ang EOQ sa ating halimbawa, kinakailangan lamang natin i-multiply ang ating ordering cost na 200 pesos, annual demand na 10,000 units, at ang constant na 2. Ang sagot o product na makukuha natin dito ay i-divide sa ating carrying cost na 1 peso. Ang huling step ay ang pagkuha ng square root nito na magre-resulta sa economic order quantity na 2,000 units. Ang reorder point naman ay makukuha sa pamamagitan ng pag-multiply ng lead time na 10 days sa daily usage na 200 units. Ang buffer stock naman na 1,000 units ay i-add sa product o sagot na ating nakuha kanina. Ito ay magre-resulta sa reorder point na 3,000 units. Mula sa mga example, mapapansin natin na ang cash conversion cycle ay 15 days.
na nangangahulugang inaabot ng 15 days ang kumpanya para mapaikot ang kanilang cash na ininvest sa inventory pabalik sa cash. Ito ay isang magandang senyales dahil generally, ang mas maigsing cash conversion cycle ay nagpapahiwatig ng maayos at efficient na management. Pero kung nais ng kumpanya na papaigsi pa ito, maaari nitong pagbutihin ang pagbenta ng inventory o bayaran ang kanyang payables sa mas matagal na panahon. Ang EOQ na nakuha ay 2,000 units na nangangahulugan na dapat mag-order ang business ng 2,000 units kada order upang mabawasan ang kanilang kabuuang gastos sa inventory. Sa pamamagitan ng pag-order na malapit sa EOQ na ito, masisiguro ng kumpanya ang efficient na inventory management at control sa gastos. Ang reorder point na 3,000 units ay nangangahulugan na kapag bumaba ang inventory level sa 3,000 units, ay dapat na mag-reorder ang negosyo. Ang buffer stock na 1,000 units ay nagbibigay ng karagdagang security upang maiwasan ang pagkaubos ng stock kung biglang tumaas ang demand o kung anumang disruptions ang mangyayari. Upang i-summarize, ang paksa na ating tinalakay sa ating lesson ay ang inventory management at functions of inventory. Ang inventory management ay ang efficient na pagkontrol at pag-monitor ng inventory upang maiwasan ang mga gastos tulad ng stock out, carrying at spoilage costs. Sa pamamagitan ng epektibong inventory management, mas mapapabuti ng isang negosyo ang kanilang operasyon dahil sa mahusay na pagkontrol nito ng kanyang inventory. Ang 5 functions of inventory naman ay nagbibigay kaalaman ukol sa iba't ibang gamit ng inventory. Sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang naaangkop para sa isang negosyo, makakagawa ito ng mga desisyon na makakatulong upang mapabuti ang operasyon nito. Bukod dito, tinalakay din natin ang EOQ, reorder point at cash conversion cycle bilang mga measurements sa inventory management na pinakaangkop para sa maliliit na negosyo. Ang EOQ ay ang number ng inventory na dapat orderin, samantalang ang reorder point naman ay ang level ng inventory na siyang magiging hudyat para sa mga negosyo na umorder na ulit. Ang cash conversion cycle naman ay nagbibigay ng impormasyon sa pag-ikot ng cash na ininvest pabalik sa cash galing sa benta. Kinocompute nito kung gaano katagal ang pagbebenta ng inventaryo, pag-collect ng mga utang, at pagbabayad sa mga supplier. Ito na ang oras para i-practice ang iyong natutunan. Sagutan ng aming post-test upang masukat ang iyong kaalaman sa ating topic. Maraming salamat sa panonood. Sana'y napabuti namin ang inyong kaalaman sa financial management. See you sa susunod na aralin!